mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang pangyayari dito sa West Philippine Sea na kung saan very worrisome, nagbalaka, nag-alala ang Pangulo. Kaninang umaga, nabasa ko na yan na kinonfirm ng Philippine Coast Guard yung presence ng Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Sabi ko, iba na ito. Tapos si Jason nag-post. Sabi niya, bakit may Russian attack submarine sa West Philippine Sea? Nagtatanong. So ito ngayon, post ng GMA News. Basahin ko 1 hour ago na i-post. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. expressed concern on Monday over the over the Russian attack submarine that was spotted in the West Philippine Sea. That's ito yung exact word ng Pangulo. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our exclusive economic zone of our baselines is very worrisome. Yes, it's just another one, Marcos told reporters. Worrisome, very worrisome. So, problemado po ang Pangulo. Anong ibig sabihin ito? I think this is the first time na may report na Russian attack submarines. Submarine, West Philippine Sea. Nasanay na tayo sa mga Chinese Coast Guard, nasanay na tayo sa militia, Chinese militia, nasanay na tayo sa banggaan ng mga resupply boats natin at yung Chinese Coast Guard. Ngayon na humupa na yung tension, wala na, tahimik na yung PRP Sierra Madre. Nung una, di ba, giriya na to a point na yung daliri ng ating sundalo natanggal. Ayan, ang balita is parang naibalik na daw. I don't know kung paano naibalik, artificial ba, basta buo na ulit ang fingers ng ating magiting na sundalo. So bakit biglang tumahimik yun? No, ito mayroong kasunduan ang Philippine government and Chinese government tungkol niya. Nung nagkasundo na sila, tumahimik na. Hindi na nangaharas yung Chinese Coast Guard. So ano kaya yung kasunduan na yun? Hindi nila dinitalye, hindi nila sinapubliko. Hindi kaya pumayag na ang Marcos government yung status ko noon na sinasabi ni PRRD. Kasi panahon ni PRRD, walang masyadong gulo kasi pumayag siya status ko kung ano yung napagkasunduan na, kung ano na yung dating ginagawa, yun na yun. Ibig sabihin, panahon pa ng Pinoy administration, si Defense Secretary Gasmin mismo nagsabi na ang usapan nila noon is basta huwag magdala ng mga construction materials para i-repair yung PRP Sierra Madre. Okay, resupply, food, water, okay lang. Yun. So yun ang sinunod ni PRRD. Pagdating ng Marcos administration, nagtapang-tapangan. Yun na, palaging binabangga, palaging win-water cannon, palaging yung laser, hanggang nagkagirian na. Then, nung hindi na nakayanan, yun, pumayag sa isang kasunduan na sikreto, hindi natin alam, yun, tahimik na. Wala na tayong problema sa Sierra Madre, yung ensure. So, ngayon na naman,
Ako rin, nagtaka ako eh. Bakit? Anong ginagawa ng Russian attack submarine? Delikado yan, submarine attack pa. Baka mamaya mayroong daladalang nuclear warheads yung ano. So ano ang tingin nyo, mga kaibigan? For the first time, lumapit na yung Russian attack submarine. Okay, so maalala nyo ito. Aking evaluation, analysis. Noong last year, April ata yun, ang US government, US military, nagkaroon ng balikatan exercise. Nagdala sila ng missile system, yung Typhoon, intermediate range. So, dinala for exercise. Tapos, April last year. After that, iniwan na dito. Hindi na binalik. Anong buwan ba na? Early this year, nagreklamo na ang Russian president na kung ganyan ang gagawin nyo, gagawin na kami ng hakbang, mag-produce din kami ng ganyang missiles at i-deploy namin outside Russia, China ba o North Korea ba. Basta nagreklamo si President Putin. That's very dangerous. Sabi ng China, yung magkaroon yung presence ng US missile system dito, yung Typhoon. Kaya sabi ng Amerikano noon is, we withdraw, but later on, nagbago. Dito lang daw, permanente na. So, tingin ko, ang Russia, ang China, yan, gumagawa na sila ng mahakbang para i-counter yung move ng US na nag-preposition na ng mga Typhoon missile system ito sa Pinas. So, delikado ba? Yes. Kaya nga, sabi ng Pangulo, worrisome. Worrisome. Nakaka-alarma. Baka ngayon, nanalo na si President Trump. Ang lahat umaasa na mag-die down o mag-cool off na ang giyera ng Russia and Ukraine. Kasi pangako yan ni President Trump at may nabasa kong statement ni President Zelensky na umaasa siya na magkakaroon ng magandang peaceful negotiation sa conflict pagkapanalo ni Trump. Mismo ang President Zelensky. Kasi sa nakikita ko, ang Trump administration ihihinto na yung napakalaking military support nila sa Ukraine. Iba ang priority ng Republican Party, hindi katulad ng Democratic Party ni Biden na gera. Ang Republican, negosyo, economy, make America great again. So ayaw nilang gagastos yung mga military spending na ganyan. Ayaw nila. So, mapipilitan ang Ukraine na makipag-negotiate sa Russia kasi wala na silang suporta. So, ngayon na medyo patapos ng kaguluhan sa Ukraine. Tapos bigla ngayon, mayroong Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Anong ibig sabihin nun? Kayo, kalmanti lang ba kayo o worrisome na rin? Any intrusion into the West Philippine Sea of our AEC or of our baselines is very worrisome. So